Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay itatalakay naman natin kung ano nga ba ang guarded globalization. Ano nga ba ang guarded globalization? Ang guarded globalization ay tumutukoy sa anyo ng globalisasyon kung saan may pag-iingat at limitasyon sa pakikipag-ugnayan ng isang bansa sa ibang bansa. Hindi ito lubusang bukas tulad ng free globalization, kundi may kontrol at regulasyon upang maprotektahan ang pambansang interes, kultura, ekonomiya at seguridad. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng guarded globalization? Number 1, may regulasyon. Hindi lahat ng produkto, serbisyo o ideya mula sa ibang bansa ay agad na tinatanggap. Dadaan muna ito sa pagsusuri ng pamahalaan. Ang pangalawa naman ay ang proteksyon sa lokal. Binibigyang prioridad ang lokal na industriya, produkto at manggagawa upang hindi sila malugi o maapektuhan ng malaki ng kompetisyon sa labas. Ang number 3 naman ay ang selective openness. Bukas pa rin sa global market pero piling sektor lang. Halimbawa, teknolohiya at turismo ang binibigyang diin. Number 4, pagpapanatili ng identidad. Sinisiguro na hindi mawawala ang sariling kultura at tradisyon sa kabila ng impluwensya ng dayuhan. Ang panghuli naman ay ang seguridad at soberanya. May limitasyon lalo na sa mga bagay na maaaring makaapekto sa pambansang seguridad. Halimbawa na dito ay ang mga foreign investments sa critical infrastructure. Ano nga ba ang mga halimbawa ng guarded globalization? Number 1, pagpapataw ng taripa o buwis sa imported goods. Halimbawa dito ay pinapatawan ng mas mataas na buwis ang imported rice upang protektahan ang lokal na magsasaka. Ang number 2, pagbabawal sa ilang foreign media content, katulad ng ilang bansa na naglilimita ng pelikula o palabas mula sa ibang bansa para protektahan ang sariling pelikulang industriya. Ang pangatlo ay ang foreign investment restrictions. Hindi lahat ng dayuhan ay pwedeng magmay-ari ng lupa o negosyo sa Pilipinas. May limitasyon upang mapapanatili ang kontrol ng lokal. Ang pang-apat naman ay ang internet at media censorship. Halimbawa dito ay sa China. Mahigpit ang kontrol sa mga dayuhang websites at social media upang maprotektahan ang lokal na plataforma. Ang number 5 naman po ay ang proteksyon sa kultura at wika. Mga patakaran na naglalayong gamitin muna ang lokal na wika sa edukasyon at opisyal na komunikasyon kaysa puro banyaga. Sa madaling salita, ang guarded globalization ay sanhi ay balanse ng pagiging bukas sa mundo at pagpapanatili ng produksyon sa sariling bansa. Sa guarded globalization ay meron itong pagbubukas sa mundo pero may kasamang pag-iingat at limitasyon. Hindi ito tulad ng free globalization na bukas sa lahat, kundi pumipili lamang ng mga bagay na makakabuti sa bansa at naglalagay ng proteksyon laban sa negatibong epekto ng labis na impluwensya ng mga dayuhan. Ano nga ba ang meron sa guarded globalization? Number 1, protection sa ekonomiya. May mga taripa, buwis at patakaran para hindi malugi ang lokal na produkto at serbisyo. Number 2 naman ay ang regulasyon sa foreign investments. Pinapayagan ang mga banyagang mamumuhunan pero may hangganan gaya ng hindi lubusang pagmamay-ari ng lupa o kumpanya. Number 3, pag-iingat sa kultura at tradisyon. May mga hakbang para mapanatili ang sariling wika, sining at kaugalian sa kabila ng dayuhang impluwensya. Number 4, kontrol sa media at teknolohiya. Tinitiyak na ligtas at angkop ang nilalaman bago ito ipagamit o ipalaganap sa ibang bansa.
Number 5, pagprotekta sa seguridad at soberanya. Hindi basta-basta tinatanggap ang mga dayuhang produkto, serbisyo o impormasyon na maaaring magdulot ng panganib sa bansa. Sa madaling salita, ang meron sa guarded globalization ay balanse. Bukas tayo sa mga benepisyo ng globalisasyon, pero sabay na may depensa laban sa mga panganib. So, dito lang po nagtatapos ang ating video at sana po ay marami po kayong natutunan.